Magandang araw po muli at welcome po muli sa No Holds Barred. Ngayon po ay pag-uusapan natin ito. Inaresto na itong si Jinggoy Estrada. Actually, yung kanyang unang kaso ay bailable yun eh. Yung nagpunta siya doon para sa magpiyansa, pero meron pong susunod pang mga arrest warrant na darating sa kanya. Yun po ay hindi na po yun bailable. Unang-una po, gusto ko lang sabihin sa inyo na karamihan po doon sa mga kinasuhan ay nasa majority. Kaya itong mga majority senators, akala nila ay kaya sila kinakasuhan dahil sa sila ay nasa majority at sila ay oposisyon sa kasalukuyang administrasyon. Hindi po naman yan, malinaw naman na yan pong mga kinasuhan na yan. Dati na po yung Marcos, may kaso na. Hindi po ba? Ito nga si The Goat, Jinggoy Estrada, di ba? Pangatlong beses na to eh. Si Bong Revilla, pangatlong beses na rin. Ito si Jinggoy Estrada, wala itong kadala-dala. Di po ba? So kung sinasabi nila na ang dahilan kaya sila ay naresto, dahil sa kanilang prinsipyo na sila ay maninindigan, na sila ay nasa oposisyon, hindi po yun ang dahilan. Unang-una po, ito po mga kaso nila ha. Tingnan niyo po kay Jinggoy Estrada, ito po may nakapending pa itong kaso sa Sandigan Bayan. At naabsuelto nga ito sa ibang kaso niya. Pati nga si Bong Revilla naabsuelto rin, hindi po ba? Na nakapagtataka na yung kanyang abogado na si Attorney Cambe ay kinamatayan na lang yung kaso na siya yung nakakulong. Samantalang ang may-ari ng pera ay si Bong Revilla. At actually ang desisyon ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla ay hindi sinasabing, hindi naman ibig sabihin na hindi siya guilty. Hindi nga lang siya napatunayan beyond reasonable doubt. Pero yung kanyang, ang nakapagtataka rito, yung kanyang attorney, yun ang napatunayan ng beyond reasonable doubt, yun naman ay facilitate lang. Ang pumipirma si Bong Revilla. At pinalabas pa sa bandang huli na pineke ni Attorney Cambe yung mga papeles at ginamit ang signature ni Revilla at hindi raw yun alam ni Revilla. Isipin yung maigi, ikaw ang binabagsakan ng pondo ng mga budget mo. Tapos kahit na ang puwirma sa pondo mo ay staff mo, malalaman mo na kung saan nagpupunta ang pera, hindi po ba? Dahil sa ikaw may hawak ng budget eh. So yan, isang halimbawa na lang yan. Ngayon, ito naman si Jinggoy, walang kadala-dala rin. Ito naman kay Bongo, ito ay wala itong kinalaman sa kanya ring affiliation sa kasalukuyang politika. Bakit po? Sapagkat ang nagsampa po ng plunder case kay Bongo ay ito pong si Trillanes. Noong panahong si Bongbong Marcos at saka si Duterte ay magkasanggang dikit pa at saka si Sara. Di po ba? Ito ay sinampa ni Trillanes sapagkat nakalulungkot man na isipin na sinasabi ni Bongo na siya ay malinis. Yun pong kontrata doon sa Davao. Kinorner po ng pamilya niya. Tapos yung mga proyekto ng mga diskaya, nakapangalan doon sa construction niya na siya may-ari. Yung Christopher Bongo, parang gano'n yung construction niya. Ito namang si Marcoleta, hindi naman ito kagagawa ng Marcos administration eh. Siya mismo ang umamin. Na tumanggap siya ng 75 million na donation pero hindi niya dineclare. Ang problema nga lang ay sabi niya, nung ako naman tumanggap ng 75 million, hindi pa naman ako kandidato nun sa pagkasenador eh. Pero hindi po yun eh. Ang naging puntos po ng kaso niya ay tumanggap siya ng 75 million, inamin niya yon at tinanggap niya yon sa panahong siya ay kongresista pa. Nakalimutan niya kasi na nagkamali siya ng pag-amin eh.
Hindi niya inamin niya na tumanggap siya ng 75 million. Ngayon, kung ako halimbawa, ordinaryong individual ako, hindi ako government official, tapos tatakbo ako sa eleksyon, pero hindi ko pa dinideklara na tatakbo ako. Kung ako man ay tumanggap ng 100 million o 75 million o kahit na 1 billion pa, okay lang yun. Kung hindi ko ideklara. Later on na lang, babayaran ko na lang kung kulang ko sa taxes. Kung ako man ay sisingilin ng BIR. Pero kasi, dahil hindi naman ako government official, kaso, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million, pero sabi niya, hindi pa naman daw siya kandidatong senador. Ang problema, hindi nga siya kandidatong senador, pero during that time, when he accepted the 75 million donation doon sa kanyang mga kaibigan, ay kongresista na siya. Doon ngayon pumapasok yung kasong plunder sapagkat tumanggap siya ng pera na 75 million sa panahong kongresista na siya, hindi doon sa in connection na whether he is not a candidate yet for the Senate. Hindi yun eh. Kasalanan ba yun ng administrasyon? Halimbawa, ito namang yung magkapatid na Villar. Actually, itong magkapatid na Villar, hindi lang naman silang may kaso. Yung buong pamilya nila, yung insider trading. Na minamanipula nila yung stock market. Pagkatapos, pag alam nilang babagsak, bibili muna sila. Pagkatapos, kukunin nila yung pera. Tapos pag tumaas na yung stock market, saka sila bibili. No? O kaya hindi mo na sila bibili. Ibig sabihin, hindi mo na sila bibili ng stock market pag mababa pa. Tapos pag tumaas na, saka sila bibili. Minamanipulate nila. Merong nagtitip sa kanila na ganun ang mangyayari sa stock market. Ang tawag po doon, insider trading. So yan ba'y kasalanan ng Marcos administration? Ako po hindi maka-Marcos. Ako ay anti-Marcos. Anti-Duterte rin ako. Pero, ibig sabihin, hindi yan, huwag niyong gamitin ang politika para sabihin ninyo na kaya kayo may mga kaso dahil sa kayo ay nasa majority. Kasalanan ba ng kasalukuyang administrasyon kung pinatakas ni Robin Padilla si Bato de la Rosa? At saka kasalanan ba ng kasalukuyang administrasyon kung pinatakas ni Cayetano si Bato de la Rosa? Dahil may usapan sila ng NBI na siya yung magte-take care kay Bato at kung sakali mang anytime na kailanganin ng gobyerno ay i-turn over niya. Anong ginawa niya? Pinabayaan niya. Hindi po ba? So itong mga kaso nito ay sinasabi nating hindi yon dahilan na sila ay nasa mayorya, na sila ay nasa majority at against sa kasalukuyang administrasyon. Talagang itong mga ito, may mga kaso ito kagaya ni Jesus Escudero. Mantakin ninyo, tumakbo ito sa eleksyon, ang natanggap ay billion-billion na donation. At yung billion-billion na donation na yon ay galing mismo sa kanyang kaibigan na later on, nung siya ay manalo, ay nakakuha ng kontrata doon sa Sorsogon ng sangkatutak. Hindi mo ba paghihinalaan yan? Ngayon, kasalanan ba yan ng kahit na sinong administrasyon nakaupo dyan, hindi yan kasalanan ng administrasyon, kung sino man yung nandiyan. So hindi ito politically motivated. Ito ay pang-aabuso sa inyong kapangyarihan. At kagaya ito ni Joel Villanueva, sangkatutak na mga proyekto ang ginawa tungkol sa flood control, wala pong nabuo kahit isa. Wala pong nabuo. Tapos sabihin niya, ang tumanggap lang daw, palalabasin na naman, mag-aalakambi na naman itong si Alcantara, na kanyang engineer. Sabihin na naman Joel Villanueva, hindi ako tumanggap niyan, si Alcantara, yung aking district engineer. Ganun nangyari kay Camby. Kaya si Camby ngayon, ayun, naagnas na. Siya ang nagdusa, siya ang nakulong, siya ang namatay doon sa kulungan. Si Bong Revilla nakalaya. Buti naman nakabalik na naman uli sa kulungan. Ngayon, isa pa tong dahilan. Kaya itong mga nasa mayorya na to, ang gusto nito ay litisin dito sa Pilipinas yung mga involved sa EJK. Alam nila kasi dito sa Pilipinas ang daming mga benepisyong makukuha nila. Unang-una, mantakin nyo naman, bago isyuhan ng warrant of arrest, kinausap pa ni John B. Cremule itong si Jingo Estrada. Kung ordinaryong tao ka, hindi ka kakausapin, bigla na lang bubulaga sa'yo, arrestuhin ka.
tatanungin mo bakit niyo ako inaaresto? O doon ka naman paliwanag sa presinto. Pero itong mga politiko, tatawagan pa, o ano gusto mo? Aresto? O ano ka, aresto o kusa kang susuko? Sorpresahin ninyo. Yan ang dapat dyan. Sorpresahin ninyo, kagaya ng ginagawa ninyo sa ordinaryong tao. John Vic Remulla, isa ka pa. Tatawagan mo pa, you don't need to call. At saka bakit ina-announce nyo pa na, mag-i-issue na kami ng warrant of arrest. Ang isang kinakasuhan, kung ordinaryong tao ka, hindi mo alam na may warrant of arrest ka. Bigla na lang bubulaga sa pintuan mo yung arresting officer, so yung mga pulis. At sasabihin sa'yo, kami po, babasahan ka na agad. Sasabihin sa'yo na mayroong reklamo sa inyo. Ito po, warrant of arrest. Dito sa Pilipinas, kapag politiko ka, kakausapin ka pa, tatawagan ka pa sa telepono. Maganda ka ha, may arrest warrant na darating sa'yo. Ano gusto mo? Susuko ka o hahailan ka ng warrant of arrest? Kaya ang nangyayari, yung treatment talaga ibang-iba. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng mga politiko na litisin yung kapwa nila politiko doon sa ibang bansa. Hindi po soberenya ang tunay na dahilan. Hindi po independence ang tunay na dahilan. Ang soberenya po kasi, ang ibig po sabihin po niyan sa political science at sa constitutional law, simple lang po, self-govern. Soberenya po yung ibig sabihin niyan. O kaya yung tinatawag na independence, na hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa. Pero meron po tayong mga sitwasyon na kung saan yung international law is part of the law of the land, na kung saan signatory tayo. Pero ayaw yan ng mga politiko. Bakit? Sapagkat dito, mantakin nyo naman ilan ng mga politikong nakulong at nakalaya. Si Erap, nakalaya, nabigyan pa ng absolute pardon, naging mayor pa ng Manila. Si Enrile, winasak ang ekonomiya sa kakukudeta. At saka si Unasan, ano nangyari? Inaresto, pinalaya, uli. Itong sino pa ba si Gringo, oh my goodness, si Gringo ang sumira ng ekonomiya natin nung papaunlad tayo after EDSA 1986. Dahil po sa kanyang siyam na kudeta. Ito ngayon, nagmamalinis pa. So ganyan po, hindi po totoo na unang-una, it is politically motivated. Pangalawa, hindi rin po totoo na gusto nilang litisin ang mga politiko natin dito sa Pilipinas dahil po sa sovereignty. Kalokohan po yan. Kayo nga ang sumisira sa Pilipinas Sabihin nyo pa, kung ordinaryong tao ba, escortan pa ba yan? Kung ordinaryong tao ba, sasabihan pa na, maganda ka, may warrant of arrest ka. Diba? Bubulagan na lang sa'yo at ikaw ay arestuhin. Babasahan ka. So ganyan po ka-unfair dito po sa Pilipinas. Mabuti naman, itong si Bongbong Marcos, kahit papano, medyo wala siyang pakialam kung dati niyang kaibigan o kaibigan ng tatay niya. Kasi po itong si Erap Estrada, loyalist po yan ni Marcos hindi natin alam kung matutuloy talaga. Kasi ang una pa lang na isinampang kaso ay yung bailable. Yung susunod, manggagaling daw sa 5th Division ng Sandigan Bayan, non-bailable na, yun na yung plunder. Tingnan natin kung may papatupad yan. At gusto ko lang ulit-ulitin na ito hindi dahil ito ay politically motivated or paninindigan. Ito ay dahil sa kalokohan ninyo, sa pagnanakaw ninyo sa bayan. Yun lang po. Maraming salamat po.